ining atong buluhaton kining Christian International Connection. So mapasalamaton ta nga kita gitigom na usab sa atong labawng makagagahom aron nga kita magdinasigay, magkapaminaw kita og mga pulong sa Ginoo. O karon sa atong pagsugod, mo basa una ta og Biblia sa passage from the scripture to be read by Sister Ampare. Okay, our Bible verse today is found in Psalm 27, 1 through 5, an exuberant declaration of faith. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. God bless his holy word. Upon reading his holy word, and God bless everyone. Okay, thank you Sister Amparing. Karon mo kanta ta, Sister Linding, kanta ta. Unya si Sister Elsie siyang mag-anto. Jesus name. Shadows on dry, thirsty
Okay, daghang salamat. O karon mungadto ta sa pag-ampo si Igsoon ng else. Okay. Let's pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity that we are gathered here again to ponder and study thy word. Thank you, Lord, sa good health, sa mga blessings na nabaton namon every day, at pag-ubay mo sa amon sa tanan nga mga lakat namon sa mga nagliligan nga mga inadlaw nga ikaw ang naggabay sa amon sa among pagbiyahe kung diin man kami magkadto nga nakapauli kami nga safe sa among puluyan. Bless us, O Lord. I-bless mo ang word sharer namon karon nga aga si Brother Aloy. Sana bigyan mo siya ng knowledge and wisdom sa pag-share niya sa mga salita gikan sa balaan na kasulatan. Bless mo kaming lahat na nagpamati, gabay nga mga pulong nga amon mabatian karon, magiging gabay namon sa amon adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang tanan nga ini ginapangasalamatan namon sa ngalan nimo nga mahal. Amen. Amen. Amat, daghang salamat. O karon mungadto ta sa di pa ta maminaw sa maong mensahe nga ighatag kanato ni Pastor Loe. Maminaw una ta og pinasahe nga awit gikan sa De La Cruz couple. Okay? Sister Los. Na sila recording forward na ko I kay see. Ro. Okay. Thank you. Nga pala kay hirap mawalay sa amang mapagpalaan. Banal kahirap mawalay, kahirap mawalay. Ngayon, ulat ka na, iwasan na magkasama sa landasin na kay sigla, hindi ka na mawawala nang maramdaman ng bawang kalungkutan. Doon niya naalala ang kamalian. Tunay nga palang kay hirap mawalay sa amang mapagpalaan. Banal kay hirap mawalay, kay hirap mawalay, kay hirap mawalay, kay hirap mawalay. Hello po sa lahat. Ang aming awitin ay pinamakatang Mang Mapagpala. Amen. Amen. Minsan ang tao nawawala sa landasin na kay sigla, pagkat ang diwa'y pinalay niya sa amang mapagpala. Nang maramdaman ng bawang kalungkutan, doon niya naalala ang kamalian. Tunay nga pala kay hirap mawalay sa amang mapagpalaan. Banal kahirap mawalay, kahirap mawalay. Ngayon, ulat ka na, iwasan na magkasama
sa landasin na kay sigla, hindi ka na mawawala. Nang maramdaman ng bawang kalungkutan, doon niya naalala ang kamalian. Tunay nga palang kay hirap mawalay sa amang mapagpalat. Banal kay hirap mawalay, kay hirap mawalay, kay hirap mawalay, kay hirap mawalay. Amen. Thank you very much, Sister Los and Brother Boyet. Sa dili pa ta sa karon atong andamon ng atong kasing-kasing ang atong mga hunahuna alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga igahatag kanato sa atong igsoon Pastor Lue. Okay, Pastor Lue. Alright, so good morning po sa ating lahat, and Morning. then magandang gabi sa ating pong nasa dako sa iba't ibang lugar ng bansa. And then pwede po tayong i-turn off muna natin po yung mga mic po natin para po hindi po mag-aagawan yung ano po natin, yung signal po natin or distraction, para po makapag-focus po tayo. Yan, yun po yung request po natin. So, ang isa sa pinakamaganda na dapat po nating pasalamatan every now and then, yung nga pong signature po ng ating po mga kapulisan, every gising is a blessing. Ayan, so hindi lang po siya every gising is a blessing, kundi sa bawat pagiga mo, sa bawat pagising, sa bawat lakad, dapat pasalamatan po natin ang Diyos. Okay, so thank you po sa ating presider, Kuya Arman. Thank you po then maraming salamat din sa nagbigay ng tanging bilang. Isipin niyo po yun, ang nag-special number ay nandun pa po sa Jar Santos City. Ang presider po natin nasa Chicago. Pero alam niyo po, pinagbugkos-bugkos po tayo ng ating Panginoon kahit po ay malayo po tayo sa isa't isa sa pamagitan nitong digital platform, ay tayo po ay nagkakaisa. Yung pungang nabuo itong CIC, Christian International Connection. So ibig sabihin, hindi lang po siya pang Pilipinas, kundi pang global siya. So pwede po maabot ang mensahe ng ating Panginoon kahit saan mang lupalop ng mundo. So ito po ay isa sa pinamaganda, na kailangan ang church, kailangan po tayo, upgraded din tayo. Ibig sabihin po, maabot din natin ang digital platform, paano po natin i-spread ang salita ng ating Panginoon. Okay, so ngayon po sa umaga na ito ay ako ay nagpapasalamat sa pamilya pong CIC, sa prayer po natin sa individual, prayer po natin sa ating mga churches dito po sa Pilipinas, kahit hindi po dito sa Pilipinas, kahit sa mundo ay nandun po yung pagkakaisa po natin sa pamagitan ng ating mga prayer. So ngayon po sa buwan na ito ay pinagdiwang din natin ang buwan ng mga teachers, okay? Buwan ng mga teachers, sa lahat ng mga guro dyan na nag-retire na po o nagtuturo pa rin hanggang ngayon, happy Teachers Month. Ayan. At the same thing sa mga pastors. Ayan po. Alam niyo po ba na nabuo po itong Pastors Month siguro 3 years o 5 years ago na po ang nakalipas. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat na nangyari itong mga bagay na ito na parang merong appreciation sa mga pastor. So kami po dito sa Rizal ay meron po talaga kaming 5 years o ganun. 5 years po namin pinagdiwang ito palagi na meron pong samahan po namin dito ngayong 27 nga sa Vikings yata kami mag-celebrate ng Pastors Month. So kakain na po, kwentuhan. Punti po pong makita mo yung mga pastor ay nagkikwentuhan, nagngingitian sapagkat ang mga pastor po ay nandun po yung pagkakataon po na mag-share po sa isa't isa. Kumusta po yung ministry, kumusta yung family, kumusta po yung church. Ayan, kumusta po yan. So napakamahalaga po ito. So ngayon po sa umaga na ito ay yun din yung ituturo ko. It's all about pastors. Pastoring, paglilid
ng bawat isa sa atin. So kung gusto ko pong dalhin kayo dito sa book ng Ezekiel, chapter 34, sige po, buksan po natin ang holy cellphone. Okay, dahil po ay karamihan po sa atin ay ang Bible po natin ay nandun na po sa cellphone. Okay, so buksan po natin, and then kung meron din tayong mga Bible dyan, katabi po natin, mas maganda buksan din natin ang ating pong mga Bible. Sa Ezekiel chapter 34, start po dito sa verse 11. Ito pong chapter 34 ay napaganda po ito na itinuro dito ng ating Panginoon para po sa pagiging gaano po kahalaga ang paglilid ng tupa ay bilang isang pastol. So sinabi dito sa Ezekiel chapter 34 verse 11, start po tayo dito. Sinabi dito, ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. So ito po, ang ating Panginoong Diyos nagsasalita dito. Sabi niya, ako po ang maghahanap sa kanila sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. So, grabe ang ganda ng verse. Verse 12 tayo. Verse 12. Ako ay magiging katulad o tulad ng pastol na naghahanap sa mga tupa niyang nangalat, ililigtas ko sila sa ang lugar man sila nangalat nung panahon ng kaguluhang iyon. Grabe na ang ating Diyos, sinantulad niya po ang kanyang buhay sa tulad ng isang pastol, na katulad ng isang tupa na nawawala ng kanyang hinahanap. Okay, mamaya po i-discuss po natin ito, Verse 13. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang bansa at dadalhin sa sarili nilang lupain, doon ko sila aalagaan sa mga kabundukan ng Israel, sa tabi ng ilog at mga lupaing tinitirahan ng tao. So pag ang Diyos pala ang nananahan sa buhay po natin, okay? Pag ang Diyos pala ang nananahan sa ating buhay, sabi niya, doon sa bundok, sa lugar kung saan ligtas, at dadalhin ko kayo doon sa batisan. Dadalhin ko kayo doon sa batisan. Ang batisan po mga kapatid, ito po nagre-represent po na hindi po magsasawang ibigay ng Diyos ang mga pagpapala para sa atin. Okay? Alam niyo po, yung sinasabi ko po sa inyo, hindi ko po pinapangarap na magiging pastor. Okay, lolo ko pastor, papa ko pastor, pero hindi ko pinapangarap po yan. Sapagkat nakikita ko po ang hirap ng buhay ng isang pastor. Ang hirap na isang buhay ng pastor. Pero po pag tinawag ka ng Diyos, hindi mo pwedeng pagtanggihan yan. And then habang nagpapastor ako, dito ko po natutunan ang pinaka-the best na profession dito sa buong mundo. Walang iba kundi pagiging isang pastor. Ikaw ngayon, kung meron kang asawang pastor, congratulations. Okay, congratulations. Yan po isa sa pinakadakila na position dito po sa mundong ibabaw. Okay, tuloy po natin yung verse. Sinabi, ako ang Panginoong Diyos, ang mismong mag-aalaga sa aking mga tupa, at sila ay aking papahingahin. O grabe, Isipin mo, pag nandun ka sa presensya ng ating Panginoon, yung kapahingahan andun sa Diyos. Napapagod, pero hindi sumusuko. Ganun po ang mga pastor. Napapagod ng susuko. Nagugutom, pero lumalaban. Ganun po yung mga pastor. Okay, so tuloy po natin. Hahanapin ko ang mga nawawala at mga naliligaw. Grabe, Grabe yung message ng Diyos na hinantulad niya ang kanyang sarili bilang isang pastor. Hahanapin ko ang mga nawawala at mga naliligaw. Gagamutin ko ang mga may sugat at may mga sakit. Grabe, Isipin mo yun, yung buhay ng isang pastor, yun po ay naranasan ko po yan. Naranasan ko po talaga. Yung pong tipong alauna na po ng madaling araw, tatawagan ka ng member, papuntahin doon kasi po ay emergency, dalhin po sa hospital. Kahit po ay antok na antok ka pa, wala kang magagawa dahil ikaw ay pastor ng ating Panginoon, pupuntahan mo talaga. So ganun po kahirap pero masaya. So okay, gagamutin ko ang may mga sugat at may mga sakit, palalakasin ko ang mga mahihina. Hello? Sino dito ang pinapalakas ng ating Diyos? Okay? Hindi purki pastor na wala po kami kahinaan. Meron po yan. Meron po yan. Pero lagi nating tanan, pag nandun po tayo sa presensya ng ating Panginoon, walang ibang magpapalakas po sa atin kundi ang ating Diyos. So wala po tayong ibang batayan, kundi magiging faithful po tayo dun sa pangako ng ating Panginoon. Tuloy po natin yung verse, pero lilipulin ko ang mga matataba
at malalakas na tupa, gawin ko sa kanila kung ano ang nararapat. Aba, Anong sabi mo sa ilagay saan? okay, so tuloy po tayo. Akala ko po ilalagay na po dito sa ano, Ano yung sa aking symmetric? baso yung kape. Okay, so tuloy po tayo. So sinabi dito ng verse ay gagawin ko sa kanila kung ano ang nararapat. So bilang isang pastor po mga kapatid, ay ito po ay isa po sa natutunan ko dito sa verse na ito na dapat po nating tandaan na bilang isang lingkod ng ating Panginoon, ang verse nagsasabi na our responsibility as a pastor na kailangan po natin na tutulungan po natin ang mga membro o mga tao nga naghihina na sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Ayon po sa verse na nababasa po natin. Pangalawa, tutulungan po natin ang mga tao na mayroon pong karamdaman, physical na karamdaman at saka spiritual na karamdaman. Hindi porke lahat na pumupunta sa church ay malakas. Ako po naniwala doon. Hindi porke, hindi garantor na pumupunta ka sa church malakas ka spiritually. Okay? So lagi nating tandaan bilang isang pastor, dapat po mararamdaman po natin yung status o makategorize po natin yung member po natin sa loob ng church na sila po ba ay faithful pa sa ating Panginoon. Baka pumupunta ka lang talaga sa church dahil po ay parang tradition na lang. Kasi every Sunday pumupunta eh. Pero sa totoo lang talaga, yung relasyon niya sa ating Panginoon malayo. But our responsibility and accountability bilang servant ng ating Panginoon, dapat suriin po natin ano ang status ng ating mga member doon sa relasyon po nating ating Panginoon. Okay? May karamdaman, okay? Nanghihina, doon ayon sa verse kanina, injured, yung na-injury. So, ibig sabihin sa loob ng church, iba-iba yung status ng member. Merong sugatan, meron pong, pagsabi pong injured, hindi po na-injured lang, napilay lang, ganun. Okay? So, naliligaw. Ayan, naliligaw. So, marami po yan sa loob ng church, marami pong naliligaw. Dito po sa Pinugay, karamihan po talagang naliligaw yung mga kabataan. So, kailangan mo siyang ipipihit mo konti. Okay? Ipipihit mo konti. Meron ako ditong tinatawag na PID. Ang tawag ko po yan, Personal Intentional Discipleship, PID. So halimbawa, ito pong isang kabataan, nakikita ko pong naliligaw na. Hindi na po siya umattend po ng cell group. Every Sunday na lang po siya pumupunta. Hindi na po siya nagbabasa ng Bible. Kasi po dito po sa Pinugay po mga kapatid, kami po ay nagsasubmit ng devotion. Okay, kami po nagsasabit ng devotion. Halimbawa, ito po, sinusulat po namin yung devotion po namin. Pipicturean po namin yan and then isasend po namin doon sa GC po namin. So ngayon, makategorize ko po mga kapatid kung sino po talaga yung walang devotion. And then, pinaremind ko po sa kanila, hindi po natin to ginagawa itong devotion for compliance. Okay, we are doing our devotion sapagkat devotion means we are devoted to God. Kasi po ako po yung nagtitiwala, lahat po ng bagay dito sa mundo, dapat po founded siya ng word ni Lord. Okay? Founded po siya ng word ni Lord. So bilang isang pastor ng ating Panginoon, dapat po si pastor babad sa salita ng ating Panginoon. Dapat po si pastor, meron po siyang malalim na ugnayan o panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat kung ano ang pinipreach mo natin doon sa pulpit, dapat po maging malinaw na ginagawa mo. Amen po ba doon? Dapat po malinaw. Kasi po marami pong magaling po, dynamic po sa pulpito, pero never niya po ginagawa ang kanyang sinasabi. So bilang isang pastor, reminders for us, for the book of Ezekiel chapter 34, nagpaparemind, dapat po magiging motivated po tayo na tingnan, suriin, kumusta po yung status ng member po natin o sa member sa loob ng church. So dapat po maging malinaw na ang pastor po dapat po meron siyang visionary o meron po siyang pananaw. Meron siyang pananaw saan ba ito pupunta ang church? Kasi po pag wala kang ganung pananaw po sa loob ng church, hindi mo alam kung saan tatakbo yung church. Mga kapatid, pati po yung mga member hindi na alam kung saan po talaga pupunta. So meron kami ngayong strategize na ginagawa ngayon dito sa
sa pinugay, yung pong tinatawag po ng prayer of three. Okay, prayer of three ha. So ibig sabihin kung mapapakinggan niyo po ito, napakadali lang. Ang ginagawa po namin prayer of three sa loob ng isang buwan, meron po kaming isang membro, may 3 po siyang ipagpipray, 3 kaluluwa. Ibig sabihin po yan, hindi pa nag-church. Sino po pwede natin ipagpray? Yung malapit po sa pamilya po natin, yung po hindi pa nag-church, kasama sa trabaho, or classmate po natin. Alam niyo po, ngayon pong ngayon po November, meron po kaming student na ipapasok po namin dito kasi meron po kaming live class na tinatawag dito sa church. Meron kaming student na 25 souls. Hindi pa yung member ng church. So tuturuan po sila paano mamuhay sa ating Panginoon. Okay po, tuturuan po sila. So dapat po yung pastor, dapat po yung leader sa loob ng church, visionary po siya, saan ko pa dadalin itong church at itong mga member. Yung ang sinasabi ko nga kanina, hindi po garantor na umatin po siya every Sunday, malalim na ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Okay, hindi po garantor po yan. Ako po'y magtitiwala, kung gusto po maging malalim sa ating Panginoon, huwag mong kaligtaan ang salita ng ating Panginoon, basahin araw at gabi. That is a biblical principles. Joshua chapter 1 verse 8. So mga kapatid, ito po yung reminders bilang lingkod ng ating Panginoon na dalhin po natin ang mga tao yung pong makakilala sa ating Panginoon, hindi po makakilala kay pastor. Okay, hindi po makakilala sa ating Panginoon sapagkat ang word ng ating Panginoon mag-start po yan sa pagbabago ng bawat isa. Life transformation. Alam niyo po, pag magbabago ka, magbabago na rin pati yung asawa mo. Pati yung anak mo magbabago na rin. And then, pag nagbabago na po pati yung anak mo, pati po yung kapitbahay niya magbabago na. So isipin nyo yan mga kapatid, sa tagal-tagal mo ng Kristiyano, kapitbahay mo, hindi mo pa madala-dala kay Lord. Bakit? Nagsisigawan, nagmumurahan, pero every Sunday, nag-church naman. Okay? Yun pong struggle po talaga. So dapat po yung transformation, nag-start po sa ating sarili. So yun po ang dapat po nating tandaan po mga kapatid. Kung gusto po natin makatulong sa community, magbago na tayo. Pwede tayo mag-comment sa comment section, magbago na ako. Pwede tayo mag-comment sa comment section, pwede pa tayo dyan. So lagi nating tandaan po mga kapatid, na kung gusto po natin na magiging strong yung relasyon po natin sa ating Panginoon, dapat po si pastor, lahat ng kanyang sinasabi, dapat ginagawa niya. Halimbawa, yung Great Commission ng ating Panginoon, dapat ginagawa ni pastor yan. Okay? Yung Great Commandments ng ating Panginoon Kristo, dapat ginagawa ni pastor yan. Ang Great Commandments, yung love the Lord your God and then love people. Yung po makikita po natin doon. And then the Great Commandments, ang Great Commission, yun pong go and make disciples. Mga kapatid, ang hirap po mag-disciples ng tao. Maniwala po kayo doon. Pero pag meron po tayong pagmamahal, katulad po na sinasabi ng verse kanina, hindi lahat ng tupa ay ayos. Alam niyo po ba bakit po in-example ng ating Panginoon yung tupa? Alam niyo po ba kung anong karakter ng isang tupa? Yung tupa, literal na hayop pa. Alam niyo po, yung tupa po mga kapatid, pag meron po yan, sugat po yan, halimbawa yung ulo niya, nasugatan niya. Mas lalo niya po ikukuskus po niya sa puno ng kahoy. Ganun po yung tupa. Mas lalo niya sa sugatan yung sarili niya. Okay? Hanggang sa mamamatay na lang talaga siya. So, na-realize sa aking isipan na gano'n din pala. Sa loob ng church, okay? Sa loob ng church, may mga member na hindi nakikita ng pastor, na hindi nakikita ng elder, ng deacons, gumagawa siya ng mali. Alam niya ng mali, nagpapatuloy pa rin. Hello? Nandyan pa. Meron ba kayong member na gano'n? Parang ako lang yata may kausap. Pwede tayong mag-thumbs up dyan ha. Meron dyan emoji dyan. Pwede po natin. Kasi gusto ko pong meron tayong interaction. Pero gamit natin yung digital. Gamit natin digital. Kasi po, napaganda. Kasi lahat ng buhay nagpa-function. Maliban lang pagpatay na. Maliban lang pagpatay na. So lagi nating tandaan, yung dapat po si pastor, ililid niya yung member na meron talagang vision. Merong vision.
So alam niyo po ba ang hirap gagawin na magdi-disciple? Yung sinabi natin, Panginoon, go ye therefore, preach, teach all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Okay? And sa bandang dulo po ng verse po yung sinabi niya, sasamahan ko kayo kahit saan man sa mundo hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Yun ang sinabi ng verse. Sasamahan ka ng ating Panginoon, pero po mga kapatid, hindi po madali mag-disciple ng tao. Hindi po madali. So ngayon po, yung po meron kayong 25 student, okay, tuturuan po, we teach them how to live, paano po mamuhay siya. And then after 9 weeks, we teach them how to lead people. May vision, ano? Merong pangitain. Hindi ko lang sila tuturuan na mamuhay bilang isang Kristiyano, bagkus tuturuan ko pa sila paano mag-lead ng tao. Hello? Nandyan pa ba kayo? Sapagkat hindi sa lahat ng oras ang tao, ang pastor ay nandyan sa church. Kaming mga pastor, lilipas din kami. Mamamatay, maniwala kayo sa hindi. Mamamatay din tayo. Paano kung wala tayong nadi-disciple? Ang problema sa loob ng church, okay? Ang totoong pastor, never po palipat-lipat ng church. Okay? Never po palipat-lipat ng church. Ako po, simula po nag-graduate ako ng ICCM, International Christian College of Manila, dito po sa Manila. 3 years ako sa Davao, nag-OJT ako dito sa Maynila, and then nagpatuloy ako dito sa ICCM. And then I took my masteral 2 years in Camp Crame. So alam niyo po, nakita ko dito na napakahalaga talaga, naggagampanan yung pong pagdi-disciple. Napakahalaga po yung gagampanan bilang isang pastor. So yung po yung 25 student, tuturuan ko po silang mamuhay bilang isang Kristiyano. After 9 weeks, tuturuan ko na naman po sila paano sila mag-handle ng cell group. So meron pong dapat hakbangin. Hindi lang po pagkatapos ng baptism, nakaupo, after a month, wala na sa church kasi wala siyang ginagawa eh. Natitisod. Okay? Lahat ng walang ginagawa sa loob ng church, nagkikriticize lang po yan. Agree ba kayo dun sa akin? Nagkikriticize. Bantayan po yung forma ni pastor, bantayan po yung katabi niya, walang ligo, mga ganun. Pero pag busy po sa ministry, hindi po yan nagpapansin ng negative. Amen? Amen po ba doon? So mga kapatid, ito yung reminders. Bilang isang pastor, hindi po madali ang isang pastor. Pero po, tinataas ko po ang pangalan ng ating Panginoon. Nilalayuan ko before, pero ngayon po naintindihan ko na yung tawag ng ating Panginoon. Mahirap maging pastor, pero pinakamasarap na tungkulin yung pagiging pastor. So congratulations po sa lahat ng mga pastor nandito. Saludo po ako, lalo na pag-pioneering church. Lalo na pag-pioneering church, walang supporters. Naku, grabe. Hirap. Grabe. Kasi po, yung nag-start ako dito sa Pinugay, 3 years, almost 3 years. Wala akong tinatanggap na offering. Kasi po, nag-start lang kami sa 7 kaluluwa. 7 souls. Wala po talaga. Ang biyahe ko po, galing po sa bahay papuntang Pinugay, almost 30 minutes po yan. Wala pang motor, wala pang sasakyan, nagko-commute lang. Nauulanan. Pero sabi ko, Lord, ang pangako mo sa lingkod mo, hindi mo ako pababayaan. Pero alam niyo po mga kapatid, after 3 years, ayun po, nagka-receive na ako ng love gift galing sa church, 500 pesos. 500 pesos. Okay? Pero pag magbisita ka sa mga member, hindi po ako maniniwala na ang pastor pag nagbibisita po sa mga member, hindi po siya magbili ng bigas, hindi po magbigay po ng 100 pesos. Halimbawa po, bumisita po, merong karamdaman. Alam niyo yun, lahat ng pastor makarelate po para sa aking sinasabi. Okay? So lagi nating tandaan, pero po pinaghahawakan ko ang promise ng ating Panginoon. Kung ikaw ay maging faithful sa ating Diyos, ang Diyos po ay faithful sa Kanya. So after a years, yung po yung 11 years po kami nung August, lumipat po kami sa mas malaki pong lugar sapagkat yung maliit na lugar, hindi na po kami magkakasya. Lumipat po kami sa mas malaking lugar. More or less, mga 200 square meter po yung nirerentahan po natin ngayon.
God will provide sa lahat ng bagay. Pag nagiging faithful ang isang pastor, meron siyang pangitain para sa church, and then we glorify God, not ourselves. Dapat po hindi po mag-glorify yung sarili po natin, kundi ang Diyos. Amen po ba doon? So mga kapatid, dapat po maging malinaw sa atin na meron po tayong pangitain na dapat po nating magagawa. So ngayon, ipipihit po talaga natin ang member, dapat po maging malinaw sa kanya na meron po siyang devotional life. Okay? Devotional life. And then pangalawa, meron siyang domestic life. Ililid mo yun siya, kumusta po yung gawain niya ng bahay. Kasi marami pong member magaling sa church pero hindi magaling sa bahay. Tamad sa bahay. So bilang isang pastor, hindi mo lang siya i-monitor po doon sa church, yung spiritual life, dapat po yung domestic life niya. Okay? Yung gawaing bahay. Ang lakas kumain pero hindi naghuhugas. Ganon. Yan po, ginagawa ko po yan. Pinaparimainan po yan. Okay? So pag nandun na po yung devotional life niya, nandun na po yung domestic life niya, dapat po meron po siyang developmental life. Meron siyang developmental life. Ano po ito? Yung studies niya, yung pag-aaral niya. I-align mo ang kanyang pag-aaral dun kay Lord. Kasi po, bakit po? Marami pong nawawala sa church kasi po nagpo-focus lang sa pag-iiskwela eh. So ibabalance mo po yan. Ibabalance po yan bilang isang pastor. Ipipihit mo siya. Huwag lang puro aral. Dapat po meron ka pong relasyon sa Diyos. Okay? Ano pa? Yung nagtatrabaho. Bakit po? Pastor, maraming church po. Wala na po kaming member. Bakit? Nagtrabaho na sa Maynila. Iniwanan na po dito sa namin eh. Alam niyo po yun, mga kapatid, kahit po gaano kalayo ang kanyang pinagtatrabawan, babalik po yan sa kanyang home church sapagkat alam niya meron siyang family, meron siyang home na babalikan. Isipin niyo, meron kaming member, Baras po kami pero yung member nasa Quezon City. Sige nga, imagine niyo po yan. Magta-travel po yan more or less 2.5 hours. Pag malas-malasin ka sa traffic, 3 oras. Pero po pumupunta po yan. Bakit? Meron siyang nasumpungan na tahanan eh. Dapat po yung church, tahanan, home. Amen po ba doon? So pag meron palang visionary po yung pastor, meron siyang pangitain, pananaw sa church, na aakayin ko yung pong may karamdaman, aakayin ko po na panghinaan, aakayin ko po yung naliligaw, yun po ang trabaho ng mga shepherd, ng mga pastol, dalhin po sa tamang landasin ang mga tupa. Nagkaintindihan po pa tayo doon? Okay? Ano po itong developmental? Pag-aaral? Yung trabaho, dapat connected kay Lord. And then, pangatlo, yung negosyo. Negosyante. Maraming negosyante, nawawala na rin sa church. Okay? Maraming negosyante, nawawala na rin sa church. So, dapat po ang negosyo mo, konektado kay Lord, konektado sa church, at konektado sa pamilya mo. Pag connected po yan lahat sa Lord, sa church, sa pamilya mo, pagpalain ka. Pagpalain ka. Yung ako po mga kapatid, nagpursige po kami mag-asawa na magkaroon talaga ng negosyo. Yung pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon na meron po kaming travel and tours po dito. Yung nga pong meron po tayong nagbubook po tayo ng ticket, international, domestic, hotel accommodation, tour packages. Yun po yun. Nagiging agapay po yan dito sa church po natin. Pag alam po ng ating Panginoon, desire ng puso po natin, bibigyan ka ng resources para po makatulong sa ministry. Hindi po bibigyan ka ng resources para po maglakwat sa ka. Hello? So meron kaming negosyo and meron din kaming pinapaaral. Isipin mo yung edad po ng anak po namin, 10 years old, pero meron na po kaming pinapaaral na college. Ayun po yung mga youth, mga kabataan po natin. Hi. Nandyan pa ba kayo po mga kapatid? So lagi nating tandaan, lahat ng resources i-connect kay Lord. Kung gusto kang pagpalain ng ating Panginoon, i-connect mo yung sarili mo kay Lord. Maintindihan mo yan pag nagbabasa ka ng word ng ating Panginoon. Kasi sabi ni Lord mayaman siya, sa kanya lahat ng bagay.
Bakit ngayon hindi makikita sa buhay mo? Bakit ngayon hindi makikita sa pamilya mo? So lagi nating tandaan po mga kapatid na lahat ng ating sinasabi ginagawa po natin. So pag nagtuturo ako ng discipleship sa church, ginagawa ko. Okay? Pag nagtuturo ako ng prayer, ginagawa ko. Pag nagtuturo ako, magbasa tayo ng Bible, meron tayong devotion, ginagawa ko. Amen po ba doon mga kapatid? Sapagkat napaka-importante, maniwala po kayo, hindi rin dahilan, malabo ang mata, hindi ka na makapagbasa ng Bible. Hindi dahilan po yan. Walang excuse kay Lord. Alam niyo po, ngayon po, tinitrain ko yung sarili ko para pag maging mas malalim yung ugnayan ko sa ating Panginoon, nagkaroon po kami ng fasting. Okay? So, ang kain ko po sa gabi, ay alas 7 ng gabi, ang kain ko uli, 1:00 ng tanghali. Okay? 1:00 ng tanghali. Wala pong rice po yan mga kapatid. Wala pong rice po yan. Walang rice po yan. Magti 3 months na po ako ngayon ginagawa niyan. So alam niyo po, pag gusto ka pong maging malalim sa ating fasting is the most important sa ating Panginoon. Amen? So mga kapatid, bilang isang pastor, bilang pong lingkod ng ating Panginoon, dapat po gamitin po natin yung buhay po natin para po sa kapuri-puri ng ating Panginoon. Okay? So yung pinacheck ko yung pong dugo ko, normal. Pinacheck ko yung sugar ko, normal. Alam niyo po ba, dito po nagkaroon ako ng revelation o nagkaroon po ako ng unawa dito. Alam niyo po, yung katawan pala natin, may sariling doktor po yan. May sariling doktor po yan. Yung halimbawa, nasugat ka, kahit hindi mo gamutin po yan, kusa po yan gumagaling. May sariling doktor po yan. May sariling doktor po yan. So alam niyo po, na kung gusto mong maging mababa yung sugar mo, pastingan mo yan. High blood, pastingan mo yan kay Lord. Maniwala ka. Okay? So lagi nating tandaan na lahat ng bagay bilang isang pastor o lingkod ng ating Panginoon, dapat po ituwid po natin ito, kanilang pag-aaral, kung nag-aaral po siya, kung nagtatrabaho siya, dapat po ituwid po natin, align po natin kay Lord, kung nagninegosyo siya. So alam niyo po ngayon, si Lord po mag-provide ng lahat ng bagay. Si Lord po mag-provide ng lahat ng bagay. Ang gusto ng ating Panginoon, pastor po na hindi tamad. Kasi ako po nagtitiwala, marami ding pastor na nagpastor-pastoran lang. Dahil po, ako po, share ko po Kasi ako po isang advisory council po sa kapulisan po natin. Meron kaming nakikita na nagpastor-pastoran lang. Nagpapatawag siya ng pastor, wala naman siyang church. Hindi po Church of Christ ito kasama ko po sa organization sa kapulisan. Yung tiningnan po namin, nagpatawag lang siyang pastor para po magiging title po siya, para po pag nagmamaniho po siya, pastor po ako, advisory council po ako ng kapulisan. Titingnan po namin yung sasakyan niya expire. Yung lisensya niya expire. Antindi. Ginagamit lang po niya yung pangalan ng pastor para po matatakpan yung ginagawa niyang mali. So nakita ko dito, hindi lahat na nagpapatawag ng pastor ay pastor. Amen? Parang pulis din yan. Hindi lahat ng pulis ay pulis. Hello? At hindi lahat nagpapatawag na Kristiyano ay Kristyan. Amen? Hindi lahat na umatin sa church, every Sunday, malalim na yung relasyon sa ating Panginoon. Ito po ang warning. Marapit na po tayo matapos. Pag umaatin ka sa church na hindi ka pinagpapala ng salita ng ating Panginoon, may problema sa spiritual life mo. Pag umatin ka ng church, okay? Pag umatin ka ng church, hindi ka nagpupuri sa ating Panginoon, nagmamadali ka, may karamdaman yung spiritual mo. Pag umatin ka ng church, okay? Nagsi-cellphone ka lang, nagpi-Facebook ka lang, nagmi-messenger ka lang, may problema ang spiritual life mo. Hello? Hindi ko sinasabing mali ang magdala ng cellphone kasi po marami na po. Kasi sa cellphone kasi doon na yung notes, doon ka na po. Yun. Pero kung nagpe-Facebook ka lang, may problema ang spiritual life mo. So mga pastor, bantayan po natin yan. Okay? Bantayan po natin yan.
Kapin po natin, i-correct po natin yan. Kasi po pag masanay po sila na ganun, hanggang dulo po ganun yung ginagawa niya. Okay, hanggang dulo po yan. So, sa madaling sabi po mga kapatid, pag tayo po ay konektado sa ating Panginoon, hindi ka po magdalawang isip. Lahat ng Kristiyano dapat matapang sa pagsunod sa ating Panginoon. So sa CIC family, alam ko po na marami po kayong tinutulungan dito po sa Pilipinas, sa mga churches, nagpapadala ko ng finances. Ako po saludo po niyan. Ang Diyos po, more blessing to come, more and more. Ako po nagtitiwala, hindi kayo pagpalain financially, pagpalain pa kayo physically. And then higit sa lahat, pagpalain kayo spiritually. Ako po nagtitiwala doon. Sa akin pong personal devotion, ang devotion ko po kasi 5 to 6 a.m. Ganun po yung devotion ko po yan. Kasama po ang CIC family sa aking prayer. Ako po nagbabasa, Lord, thank you na meron akong CIC family na na sa kanilang buhay na kahit po na doon po sila sa malayo pero hindi po sila nag-atubili o hindi po sila nagdalawang isip para suportahan po ang iba't ibang churches dito sa Pilipinas para po masustain. Kasi po hindi po talaga madali. Thank you so much and God bless po sa lahat ng ating pong CIC family. Nawa po ang salita ng ating Panginoon ay magbigay po sa atin ng kalakasan. Maglingkod po tayo sa Diyos, sa lahat ng mga pastor. Patuloy lang tayo. Magpagamit tayo sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos hindi po nagpabaya sa mga lingkod na nanatiling tapat. Hindi po naging pabaya sa mga lingkod na tunay nagpagamit sa ating Panginoon. Congratulations sa lahat ng mga pastors. Happy Pastors Month. We love you all. God bless. We back the glory and honor. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen. Let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Aki pong dinadalangin, Lord God, ang iyong salita na nagpaparemind sa amin bilang isang lingkod mo na kailangan po namin, Lord God, maramdaman po namin, makategorize po namin ang mga tao sa loob ng church. Ano po yung status po nila? Lord, kung ano pong wisdom, knowledge, and understanding na binigay mo kay Solomon, the same thing na ibigay mo sa amin, Lord God. Hindi po madaling magpastor. Tinawag niyo po kami, Panginoon, para magpagamit, mag-direct, mag-correct sa mga tao na liligaw ng landas. Dakilang Diyos, aki pong dinadalangin na tulungan niyo po kami bilang lingkod mo na magampanan po namin yung pinapagawa mo sa amin, yung divine ministry na tinawag niyo po kami, Lord God. Ako po'y nagtitiwala, ang kataas-taasang pastor, Panginoon, ito po'y kuling ng galing sa iyo. Hindi po ito kuling ng tao, Lord God, kundi ikaw ang nagtawag sa amin. Salamat, Lord God, sa privilege. We back the glory and honor to you in Jesus' name. Everybody say, amen and amen. Thank you so much. Amen. Amen, amen. Okay. Amen. So, thank you very much, Pastor. O karon mungat tuta sa atong paghatag og mga bersikulo. Okay? Ta ni Sister Ima nga nagahatag. Ang atong team karon is peace. So unahan ko na mintras niya pata. Ang akong verse naa sa Jude 2. Nagaingon din ha, mercy, peace, and love be multiplied to you. Okay? Amen. So, kinsa pa? Ako sunod. Okay, yeah, okay. Pastor Louie. Ako po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 2, sinasabi dito, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So 2 Peter chapter 1 verse 2. God bless Amen. po. Okay, God bless. Thank you. Okay, kinsay gusto mo sunod? Kadtong nagmadali. Si Gideon. Oh, John. Okay, John. Natug na siya. Are you ready? O doon na paday pahabol ni Sister Ima kung pakapinan og kanta. Lain usa. Imong kanta, Brother Louie. Lain usa. Di na ako. Okay. Alain Alain una. una. Kanta Okay. lang sa akin. Si kay Mrs. wala akong ano. Okay. I've got peace. Hindi. My peace I give unto you.
It's a peace that the world cannot give. Ayun na. Alam Okay, niyo na. thank you very much, Mrs. Okay. So, doon na patay, doon ay nagmadali ron. Kinsay mo sunod? Ni ba Sister Ako, Mar? Okay. Sige. Ako man. Okay, Manay. Okay, Manay. Second Corinthians 13:11. Reading. Finally, brethren, farewell. Mend your ways, heed my appeal, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Amen. Okay. Sige, Wala John. na anay kanta kay gaano akong tunggan. Wala na. Okay. Okay, John, ikaw na. ang ako kuan James 3:17 and 18. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Marathon. Thank you very much. Okay, may pakapin nga kanta. Wa ko na Okay, why wala kanta? akong kanta Why ron. kanta? Okay. Daghan salamat. Okay. Ni ba Sister Marlene? Sister Mar. Sister Mar. Oh yeah, okay. Yeah. Ako, pero Sige. nagaano ko kay naga-babysit ko sa akong apo basig makamata ba. Amo ba? Nagbibisit. Sorry. Okay. 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 Ako sunod. Okay, Manang else. You're next. Akong memory verse makita sa 1 Corinthians 16:11. No one then should refuse to accept him. Send him on his way in peace, so that he may return to me. I am expecting him along with the brothers. Ang akong kanta, the winds and the waves shall obey thy will. Peace be still. Wither the wrath of the storm to sea or demons or whatever it be. No water can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace be still. Okay. Very nice. Thank you very much. Okay. Thank you, Manang else. Okay, ang Amo. niya sa sunod, sila Ma'am ni... Rose, Ma'am Rose. Oh yeah. Nang Rose o sinong rhyme. Ang You're mga next. senior. Kani ako pero may Ikaw rin. kani ako Maybe. pero may maning basa dili man may reverse. Okay. Kamo lang sabot kay di pa ta kami dayon. Mga senior. Sige, ang ako Hebrews 12:14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness no one will see the Lord. Amen. Amen. Thank you. Okay, ang ako sa Psalms 4:8. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Amen. Amen. Thank you very much. Okay, Ganda dunay pa eh. do it. Kalamig gamay. Oh, Amo sulayan. okay. Silong sa iyang pako. Silong sa iyang pako tagoanan. Bisan pag may bagyo nga moros. Siyas hapon ang akong saligan.
kay ako iya man nga giluwas. Silong sa iya nga pako, kinsay mo dagit kanako. Akong kalag, gitago man niya, gitago niya sa dayon. Diara. Wow. Thank you very much. Praise God. Okay, thank you. Okay, ang sunod dire si Linding. Ding, ikay sunod. Ikay Okay. sunod sa akong screen. Akong memory verse, Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Akong kanta sa Silent Night ni Mhm. ako bilang gi-practice so gihapon ako. Sleep in heavenly peace. Amen. At least may peace, ha? Okay, thank you. Uy, ang Kang Andrew na Okay, yang sige. ipada. Okay, Tara. si Andrew. Sunod si Amparing, ha? Ikaw sunod Amparing. Ano ba to iyang kuan eh? Ay ikaw lang usa ang paring. Kay ako paning pangitaon. Okay. My verse is Proverbs 14:30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Amen. Very good. Let there be peace in the valley for me someday. Let there be peace in the valley for me. Amen. Thank you very much. Okay. Asa na na, Deng? Nana? Sige lang, padayon sa inon lang ta mo. Okay. Oh, sa Pastor Jinsan. Arman, Oh, yeah. pwede ko Okay. mo, pwede mo una kay Okay, ako kanang okay. visitation. Sige. Ako nasa Philippians chapter 4, 6 to 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Akong kanta, usa sa siguro, kuan na siya, konektado ni siya sa wali katong about sa pag-serve. It's a great thing to serve the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Amen. Praise Amen. the Lord. Kuya mo kuno ko kuya mo out na ko. Okay, okay. Thank you. Kato akong kabasto na kuya kato ako ang request kuya i-continue lang to. Oh, continue lang. Okay. Sige, sige. We'll see. Salamat kayo. Okay, God sige. bless. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Nana naman. Oh, Nana, okay. Kita na. Kita Sige, naman. okay. Sige, i-play. Yeah. Ako sunod. Nara May buntag, may hapon, may gabi sa tanan. Ang akong verse about peace is found in Corinthians 13:11. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace be with you. Ang akong kanta, binisaya, sa constantly abiding, pabilin kanunay sa Ginoo. Amen. Sorry. May kalinang hingpit, ninindughan ko, kalinaw nga di mawala. Bisan pa og libutan,
sa pagsulay, magpabili ng kalinaw niya. Amen. Okay. Amen. Okay. Thank you very much. Bisag yabag para sa Okay. Ginoo. Praise God. Okay. That's good. Okay. Pastor Jonathan, ikaw sunod. Oh, O, ikaw unya sunod si Nora, sunod. okay. Sige. Mayong buntag sa tanan. Gabi diha sa inyo pod. Yeah. My memory verse is in Numbers chapter 6 verse 26. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Akong kantahon gikan sa 24. The Lord bless you and keep you. The Lord make his peace to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious unto you. Ha? Ito lang. Amen. Okay. Amen. Thank you very much. Thank you. Okay. Si Sister Ikaw. Nora, unya sunod Sister Aida. Okay. Sunod ako ni Aida, ha? Sister Aida. Ang aking memory verse, Jude 1:2, mercy on you and peace and love. Like, akong kataon, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Okay, very good. Thank you very much. Lito, wala da. Oh, Sister Aida. Ako nanay nagbasa ani ganiya pero ganahan manggug ko. Okay. Psalm 4 verse 8. In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Amen. Akong kanta isa ka istansa lang. Okay. Yeah, that's good. Ito lang, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Oh, very good. Okay, thank you. Misa na pare. Oh, yeah. Kanta gida. Sino yun? Salvador. Oh, sino yung nagano Ako. kanina? Okay, Ador. okay. Oh, Ador. Okay, Lolo. Lolo Ador. Karon ang atong problema karon yung sabi nila na gingon na no justice, no peace. Pero sa kalibutan ito, wag gyud justice. Sugdan niya to ni Kristo. Managingon ni Kristo ang peace ni aniya bisag na persecution na niya sa John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ito ang pinakakinahanglan natin karon guys. There will be no peace. Labi na karong hapit ng end of the world, ingon nila. Kailangan nato si Jesus. Kaya ang bisag Kristiyano i-persecute to the point na mamatay kita, kailangan natay peace. Amen. We need peace. Amen. Amen. Gikanta na yung kanta ko, I got peace like a river. So, una to. Yung rivers natin para overflowing. Kaya tanda natin na ang tao, siging galit, peace paghihapon kita kasi blessed are the peacemaker. Amen. Amen. The Lord. Okay. Kinsa tong si Nangwin eh. Oo, Nangwin. Okay, Nangwin. Your turn. Ang ako makita sa Psalms 119 verse 165. Great peace have those who love your law,
and nothing causes them to stumble. Amen. Akong ang akong kanta, My Peace. Amen. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Amen. Thank you. Praise the Lord. Okay. Amen. Yes. Isa kompleto Thank na. you. Unya, ang sunod si Sister Los, unya Sister Marlene, unya Sister Banje. Okay, get ready. Excuse na, si Kuan, Brad Pax na message. Oo. Oh. Unsay. Oo. Sige. Di daw siya ka-unmute. Gusto siya gusto daw siya mag-memory verse na, si Pastor Pax. Oh, di niya brother, ma-mute? Asa man siya? Dara. Okay. O, sige. Okay. Saan may? Saan ako click di lagi? Di ma-unmute? Kasi sa iya to. Sa iya to. Yeah. Siya Saan mismo. ako unmute? Di man mo mute. I-unmute niya. Siya ang Sa iya to. Yeah. Siya ang mag-unmute siguro. Brother Pax, ikaw mag-unmute sa imong ano. I tried. I keep on clicking. Di man ko na siya ka-unmute. Oh, dili. Oh. Maulagi ng hangyo siya. Di siya ka-unmute. Mau ba? Oh. Okay. Di siya maka-unmute. Yeah. Ambo sa iya ning cellphone. Kay akong gi-try o click dili man gyud. Message na lang, text na lang niya. Oh, we cannot unmute. Sabihin mo na lang. Sayang, hindi mo Oo. si Brother Pax. Ito tra banigtingog si Brother Pax. O dahil mingaw kay dili ma-unmute si Pastor Pax. Oh, Nakinsa natin sunod si Luz. Oh, Sister Los, Sister Marlene, niya, Sister Banje. Ayang Pax kay pugnaw kay nagtingog murag hot milk. Murag hot milk. Pero Sige, di ma-unmute. Na si Brother Pax, na-muted na. Na-unmute Oh, na. Okay. Brother Pax, you're okay. Na. Yes. Yeah, that's good. No, Okay. Nag-leave the group lang ko kadiyot kay murag naibulong ko di na Kuya ba yung imong ano, silence? Oo, silence is golden. Sige so akong memory verse kuan kanang naa sa John 14:27 matud pa ni Jesus, my peace I leave with you, my peace I give you. It's a peace that the world cannot give, and it's a peace that the world cannot understand. Amen. Mao na ang gisulti ni Jesus. So nga akong awiton kanang paborito na ako ngambot kung kadungog na mo kanang kanta nga hear the bells, the Christmas bells, seeking the glory of the morn. Hear the bells, the glorious bells, telling the Savior King is born. Glory be to God in the highest, peace on earth unto men of good will. For the King is born in a manger that will rule over us evermore. Mauna na akong kanta. See? Ingon si Brother Hurston, nindot kay kagtingog. Ade, sa mga kwan na ni, kanang mga comedy ra ba, pero pareha niya, murag kwan man na siya, si Martin Yubira o si Pabaruti. Thank you. Salamat ha. Children. Praise God. Sige. Nag-exit mo na si Armat kay nag-washroom. Sige, Carnelos. Sige, pwede dalawa, may lang na isa. Yung isa sa akin sa Psalms 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure.
kanta is pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem in peace. Ang isa sa Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. This is, sabayan mo ako. Therefore, being justified By faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God was shed abroad in our heart. Okay, thank you very much. Thank you, Sister Mar. You're next. Sister Okay, ang Banggit. ako nasa Romans 16:20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Ang akong song is I Speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, because I know there is a peace within your presence. I speak Jesus. That's it. Thank Amen. you. Thank you very much. Nindot kay Okay, ang Sister peace. Bans. Thank you, Sister M. Nindot kay ang peace. Daghan kanta di ay. Sunod, Sister Ems, ha? Get ready. Na-unmute na ba ko? Oh, yeah. Can hear you. Ang ako sa 1 Timothy 2:2, for king and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Basta may peace. Amen. Thank you. Ako na-ready naman ni nako pag-istorya na mo ni Lindin, pero naunhan man ko, sige na, ako na lang yung balik, daghan pangitang peace. Ano man? Ano man ang pangkanta? Peace. Wonderful. Sweet Spirit forever in fact my spirit of love. Mara na kasi dapat Amen. Thank you very much. matagman si Alexis ako. Okay, Sister Ems, unya, Pastor Rowell. Okay, Sister Ems. Kuha naa sa Isaiah 53:5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Amen. Ako common nga kanta, pero ang deeper meaning niya is a peaceful heart. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Moto na anak ko peace kay na-relieve ang akong Amen. fear. Thank you very much. Okay, Pastor Ruel and then Nats in Palawan. Pastor Nats. Nakabalik na sila from Israel. Yeah, how's Israel? Akong binisayon ang kang Sister Ampi, Proverbs 14:30. Ang kasing-kasing nga may kalinaw naghatag og maayong lawas, apan ang kasina magaguba sa mga bukog. Amen. Ang Diyos gayud magauban nato. Ang Diyos gayud magauban nato. Kung balaan o putli ang atong kinabuhi, ang Diyos gayud magauban nato. Very Ang good. Diyos magauban nato, doon na tayo kalinaw. Amen. Thank you. Nats. Okay, si Nats unya sunod si Brother Brother Herson unya Sister Erna. Okay.
Akong verse is Ephesians 4, 3 to 6. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. So ang kalinaw, dili lang ginampo, ginapaningkamutan. Make every effort. Amen. So, adi lang ko mo kanta, ma-share lang ko testimony dito sa Yeah, Israel. your Yes. Very good. Welcome back. imong kahimtang dito. salamat kayo sa mga prayer o sa mga seeds nga nagtanom no para mahimong possible ang trip to Israel. It was a very very meaningful time kay una naay mga sites nga wala na mo natuan tungod kay nagsugod ang gera no. So wala mi kadto sa Jerusalem. Wala mi nakaadto sa Bethlehem o sa Jericho, which is highlight unta sila sa trip to Israel. But una, ang naging blessing siya kasi nangako yung travel agency sa amin, especially sa mga pastor na they will make sure na makabalik kami. Wow. Amen. Para matuloy yung sa Jerusalem. Pero Amen. hindi na turista, no? Hindi na turista kundi chaplain. Bali kami na ang mag-lead sa mga group. That's good. It's a blessing. Mag-share og message, mag-pray. Bali kanimang good nga Christian agency. First program nila nga para gid sa born again Christians, no? Ang tour naagyoy worship service. Amen. Naagyoy siya worship service. So na-cancel man pero na-open door siya para mga pastor mahimong servants sa tour, no? That's good. Nya ikaduha is naay mga hotel dito nga nindot ilang mga tissue. So nahimong tool siya, amot lang og maklaro, dili kay maklaro. Yeah. Yeah. Okay. Blessing. That's good. Okay, artwork na ko na siya, naghimo og artwork sa tissue ba? Wow. Nga kuan kining ang mga waiter, ang mga manager dito ginahatagan namo og tissue nga naay message sa Bible. So bisag kita ang turista, kita ang nag-evangelize sa ilaha. Amen. Gamit ang tissue, no? Gamit ang tissue, yung artwork. Lipay sila niya duha ka buok dito mga Muslim nag-birthday kantahan namo, giampo namo. Amen. So meaningful ang biyahe sa Israel not just bilang turista kundi bilang mga Kristiyano dako atong Missionary. dako atong utang na loob sa Israel because of our faith. Amen. So we bless them. We may not have the money, ingon pa ni Peter, silver and gold I do not have, but the name of Jesus, no? Ang pangalan ni Jesus atong dala. So dili lang nga suroy-suroy kundi intentional, no? Blessed as a message. Discipleship is intentional. So dili lang gi-bless ta para maglaag-laag kundi magtanom ta og seeds. So bisan tissue lang himuan nimo og artwork, lipay kay sila nga That's wisdom. bless sila. So salamat and to God be the glory. Okay, praise the Lord. Yes. Thank you. Praise God. Okay, Say help. Brother Herson, punya Sister Erna, punya sunod. Ang akong verse makita sa Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Amen. Akong kanta kay Kwan. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll,
Whatever my lot gonna thought me to say, it is well, it is well with my soul. Amen. Thank you. Lakon mo tana, oy. Okay, Sister Ern. Hello, salamat kay niuna si Kuya Harrison, at least na-redeem ang akong kanta kay wala ako gitapay nga kanta. So ang akong verse is from Romans chapter 12 verse 18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Thank you. Amen. Daghan ka in peace nga memorable verse no kanta. Wow. Okay. Meron Thank you pa ba? very much. Tanong ko meron. Okay. Doon na ba'y nalimtan? Doon na ba'y na miss nato karon? Paano ko na na-review? Okay. Doon ay na-miss? Wala na? Okay. So kung wala na, padayon ta, si Sister Ames, ikaw ang corporate prayer karon. Unya ang teka. Ya, mukanta ta, umans kanta, benediction ni Pastor Jonathan, di ba? Kinsay na ay kuan ipaampo. Sila Boyet nag-travel karon padulong sa Cebu, Bohol, Cebu. Mag-promote sa National Convention next year. I see. Okay. Yeah. Pastor Erning. Magpaampo man kami. Oh, sige manay. Ang amo nga kami nga women's conference lapit na lang gid pero sobra pa 100,000 ang pangitao namo nga i-counterpart kada delegate. So 1,000. ang sigad nga semana 258 na gnubo hasta sa 158. So siguro mga 147 na lang pangitao namo sa nabilin nga duha ka semana. Nag-pray kami, 7,000. kami nga hindi kami pabayaan sa Ginoo. Okay. Yeah. I-pray na to. Palihog pangamuyo kag ang Sir among Ems. ang Catholic isulat na ko, Brad. kung makadumdum sila. Okay. That's good. Katong last. We still have some prayer request. Last John Ray request ni Brother John Ray. Ito Sister Ames. Ito si Romel Hakusalem, Jacusalem. Yan pa kasi magkopya na diri kaya ako nanigiyamyot. Okay. Si Ernio Aguilar o si Josiah Smith. Di man na gawas ganing hagod? So ato nang ipadayon Ang ilang kuan, Brad, ang pwede pakisulat sa ilang pangalan kay basig di na ako mainsakto og hatag ang kuan sa chat. Okay. Yeah. Thank you. Kinsa pa na ay prayer request. Ako Thanksgiving sa akong maguwang birthday niya karon. Kinsa ding? Si Edwin, Okay. ika 68 niya. Oh, nasa 1956. Murag gahapon man to iya birthday, October 18. 18 pa man diri sa amo, Brother Pax. Ay, oo. Yan na pinduton ko siya. Sila. Ate Ems, Thanksgiving. Okay. 20 years na ko to be exact sa Amerika. Today, 18. Wow. 20 years na ka? 20 Congrats. years. Karon. Kinsa pa? 67 di ay si Edwin. Hindi M. 67. Aha. Okay. Ako, Oh, sige.
magpapil kog ampo unta sa akong anak nga panganay sa Pilipinas kay ganihan lang mitawag siya pero nakahibaw ko nga ikatulo na ron kadlaw niyang mo sa iyang tiyan. Doon na siya gallbladder bato. Pero sa una lahi man to ilang gipa-operahan. Ang karon lang kay sakit na kaayo maglibog mi kay paduong na unta sila ngari. Pero gusto niya maoperahan na siya ug unsa ba maampo na lang unta siya kung guwanta pa niya o ma-hold pa yung nga di pa siya maoperahan kay pwede lang unta diri na lang pero yun ko karon pa ko magpatabangin yung ampo tabangin ko asa man ana dito ba maoperahan siya o diri ba makaari sila mauron to Okay. We will pray. Ano nga maoperahan daan sa Pilipinas para tawhay nga mula sa sila. basta asa man ana Kay dali man lang ang opera, nakapaopera man ko bladder. Dali lang. Dito man. Nakakaagi man sa bitaw ko ana niya karon lagi ingon siya no base di niya maagwantan ang kasakit Na kay mabuka naman sa giyelo Ato na gyud siya sa ospital dahil. bitaw akong giingon bahala ko magpuwang ta kay Sara man na kaadlaw Jilin ipa-out na mga nas doktor. okay hindi ko ingon ko lagi nga di na maagwanta dito di na jud mada dito na lang siya operahan kay og diri gud pwede ra man unta na nga utang-utangon hulog-hulugan og diri ma-admit pananglit pero kinahanglan magud dito kas kay kas nya nagasto Na siya stone ipainom lang karon mientras tanto daw og lemon juice kanang lemon bitaw butang tubig kay ang lemon makapahili sa stone. So ay kuno Jilin kay mo ni akong gibati sa una. Sakit akong right upper quadrant niya. Sige ra kog inom og lemon, wa na ko masakit karon. Kanang lemon, nga lemon ba? Makapahilis man na sa stone. Dugay naman gud unta na nga gikuanan niya lahi man ang giopera hinuon. Lahi man nga ang giopera. Lemon soy daw, lemon basig mahilis ang stone. Na lemon kuan sa tubig. Nataranta na sa kung unsa man to ay do na mo kita nakita kung unsa butang buhato nataranta na wala ko kay bawal labi na karon Nang Banji, baka pareho kami ng ng case kasi kahapon nagpunta ako sa pathology. In-explain sa akin ng doktor it's parang mga common sa sa Asian pala yung Filipino. hepatitis B. Kasi na-diagnose ako ng positive sa hepatitis B. Pero hindi pala ito yung hindi makahawa at saka may treatment. So ang treatment niya mag-start ako ng treatment baka bukas kumakuha ko na yung gamot. Ngayon ko lang din sinabi kasi nahiya ako noon magsabi dahil akala ko yung contagious. Makahawa ang hipip. Dili lang kamo kaon sa imong utensils. Makahawa ang hipip. Hindi daw sabi ng pero ng doktor sa ang akin. utensils nimo ang mga kanang secretions. Hindi daw kasi dalawang daw yun yung kwan sa either dahil sa pag-injection nung unang mga bata pa yung sa vaccination kasi sa atin parang kulang ang mga injection hindi na sterilized mabuti kaya na sa pag-change ng pag-share ng needles kay sa atin noong una hindi man dito kay itapon man agad pag natapos ang injection tapon yung Google na lang ninyo para ma-educated mo. I-Google na. Kailan mo yung rabbit
Si Boyet nun nagpabidin white rabbit. Ay, hindi na. May ano kasi pag mataas daw ang level ng ng hepatitis mo, maano ang ang liver. Ang white rabbit, nagamit ko na dalaga pa ko, high school ko, nag-yellow ko. Mao ni gipakaon sa ako sa doktor. White rabbit. Pero nag-awas man tong apdo. Oh yeah, awas. Awas ang apdo. Mao to. High school pa ko ato. Gusto na niya kaday, gallbladder stone. Ang kang linlin, ang sakang linlin kanang kuan man gito yaha bato. Stone. Nakita na to, pila na kabuan karon. Nya naa lagi gisulti ang doktor lain ang gibuhat. Lain ang gipirain kung anong di man na lang kato. Gallbladder para lahat tanggal na. Mo na gusto sa siguro doktor nga makakwarta sila. Biro mo yung 100,000 din yun. Yeah. Pray na lang, pray. Second opinion. Okay, so mo Ayan gani po nga nato. prayer, So, no? Sister igala M, sa Ginoo Ems, tanan. yeah, Okay. ang ako sang kuan kining sa akong dunghan Heart sad daw. ga sakit-sakit sad. Oh. Unsa na siya nga dughan Brad gugma o health? Oh. Stress. Amot unsa ning Kanunay, kanunay, masyado di ba? makurit. Di ba ako na ning dala Pain sa lang. ulan? Pabalik-balik man. Acid Oh. reflux ka man. Ah? Tams, Pwede. acid reflux is like a heart Tams. attack. Ah, The acid reflux na yung mga GERD, it's like a heart attack. Work up, negative tanan ang risotto. ang result sa heart injury. I see, Kay okay. Acid nang reflux. acid ng saka nga riba. So paimo Ah. ra nag-antacid. Mm, Tams, mag-ugong kag antacid, Tams. Ako Tams. Ako kung Kasi minsan. kasi Tams, minsan okay. pag magkain kailangan ipa-digest talaga bago ka matulog. Mahiga. Pagkaon og Tams man. Yeah, okay. Oo, Thank pwede, you. pwede. Human ako na naagian. Unsa man tong buwan na, atong last month lang, nga may appointment ko sa physical therapy sa akong tuhod niya. Wa ko kadto kay lain ang akong dugan gikulbaan ko nga piting sakita ko atakihon man siguro ko ani. Pero akong naalala taud-taud gidugab kog aslom nya ang akong pinaka ko puti kayo as in nga puti. So naalala ko basin acid to nagmuya basin inana ra naman ding. Okay, Pasyente thank you. nga murag heart attack niya dito pag work up negative at kuan ra dito ang tagaan Acid. ra og antacid. Ito pala meron si Brother Pax na ano. Oo. Okay, May prayer ako, ba? kay ako Try magod naman nagpakuan ako, gikuan Test, ako kining MRI. MRI. Wala. Todo iko. Chest cuts. Gunana o katong iko to, ya parang Iko igunana. tanan. Iko. Pero wa man kuno nya ang Imo nang may acid sakit-sakit. reflux tingali man. Muscle pain. Muscle pain. Tubig na mainit. Mhm. Okay, thank you. Ito, Yeah. please Okay, pray for so- Sister Lady Lady? Ito Ferry. nakita ko ito, Lady Perido. Oh yeah, okay. Thank you. Operahan sa mattress. Okay. Okay. Nakita na ko na siya sa chat. Okay, thank you. Okay, so ato ning dunganan sa pag-pray. Ang kuan, ang Israel ato sang Nothing is impossible. apel sa pagampo ang Israel. Yes, that's why Hello, I choose the peace para at the same time kita nga sa ato ang magikan ang peace ug ang peace usab sa world. Amen. So Apa ko shall we yung additional all- prayer request? ha? Additional Prayer daw. request. Unsa iman son? Akong pag-umangkon si Gaga God Anisito Ibanez. Oh, I-kuan siya, i-heart bypass siya. bypass. Wala pa? Wala pa, Wala pa. naka-schedule siya karong first week. Okay. Okay. Kilala man nimo si Gaga, Okay, no? of course. Sa mag-ampo ta. Atong dunganan sa pag-ampo kining atong mga request ug unahon nato ang pagpasalamat sa mga kadaugan
si Marlene, si Tess, si Wilmer og usab ako na 20 years na mi diri sa New York, Lord. Thank you kaayo. Ikaw ang nagadala mo diri ug ikaw usab ang nagapanalangin namo. Ano usab kami mahimong panalangin sa uban. Salamat niining ang kadaugan, Lord, nga gikan lamang kanimo. Salamat usab sa kinabuhi ni Edwin nga nag-celebrate sa iyang 67th birthday. Thank you for his life, Lord. Thank you for his part in your kingdom. Bless him ug ang iyang pamilya ug usab ang iyang mga kaparintihan ng the whole of Bantiles family wherever they are in the world. Ikaw usab amo ang gidangatan nining gitagaan nining among mga petitions, Lord. Doon na kami mga problema sa health usab, daghan ang nagahangyo Ginoo sa imong mahigugmaon nga kalulot sa mga balatian niining among mga kaigsuonan ang anak ni Sister Vanji, Lord, nga tuwa sa Pilipinas. Wala kami masayod Ginoo sa unsang kahimtang apan ikaw nasayod niini Ginoo. I pray for peace and calmness sa ilahang spirit Ginoo to acknowledge nga ikaw ang greatest doctor, Lord, and thy will be done nga kung asa siya mabutangan og medication diri ba o sa Pilipinas or ikaw ang pagkamaayo. Bless nimo ang whole family nga na usab sila'y makuha nga finances kung dito man himuon sa Pilipinas, Lord. Ikaw amo ang miraculous, ever-providing Father, source of our everything. Ug salamat ini Ginoo nga confidence nga naa kanimo lamang. Amo usab nga gidangat si Lady Ferido nga operahan usab sa mattress. Ikaw nasayod Ginoo. Wala mi kailan niya apan ikaw nasayod kaniya Ginoo from the top of her head. So tip siyang to the top of her head, Lord, nasayod ikaw Ginoo. Ikaw pagkamaayo nga mahimong successful ang operation. Ngayon man usab Ginoo kini si Brother Romel Jerusalem, si Ernio Aguilar sa nga naka-met og accident Ginoo. Bless them, Lord, ug kaning usab nga naga-undergo og chemotherapy Ginoo si Josiah Smith. Naluoy ka kanila amahan. So maga-provide sa ilang pangilahanglanon o sa strength nga ilahang gikinahanglan Ginoo. O usab Lord, gidangat namo kanimo ang kay among higala suod nga higala og paryente ni Brother Herson si Gaga Ibanez nga soon mahimo operahan siya Ginoo, heart bypass ya. Ikaw maga-provide sa iya og strength Ginoo sa iyang family og support og sa doktor nga magahimo sa bypass ug sa kwarta nga ilang panginahanglanon. Ikaw maga-provide nining tanan Ginoo. Ikaw nahibalo sa kinabuhi ni Gaga. Magpagkamay ka kaniya uban kang nimfa og sa ilang mga anak. Bless nimo ang Amolo family, all the whole of Amolo family, and thank you for their contribution Ginoo sa kaluwasan sa mga katawan sa labi na sa Mindanao. Daghang salamat usab Ginoo sa kahigayunan ni Brother Boyet o ni Brother Erning nga moadto sa Visayas, Cebu, and Bohol to make a campaign para sa National Convention na paghimuon sa General Santos City. Bless them, Lord, o mahimong effective, productive ang ilahang biyahe nga mahimo kining successful Ginoo. Daghan ang magtinguha nga maka-attend sa National Convention, not just to meet our brethren, Lord, sa tibuok Pilipinas, but also to encourage one another and be a part, Lord, sa growth spiritually sa matag usa. O gidangat usab nako kanimo Ginoo ang mga kababaihan sa Negros na kinahanglan sila Ginoo milagro sa 2-week time nga preparation nila to meet their amount nga ilahang Ginoo to counterpart sa nga bayaran nila sa ilahang convention and all the needs, Lord, of the women's conference there, Lord. Ikaw maga-provide, walay imposible kanimo amahan. Ikaw among dato nga Ginoo, source sa tanang source sa kalibutan tag-iya Ginoo. Ning kalibutan wala kami maga-hadlok Ginoo nga dili mi mahitabo tungod kay kami naga-pray kanimo nagasalud, Lord. Ikaw maga hatag kanila og
natandog ka o mga kaigsuunan labi na katong na luag-luag nga finances to support, to extend their hands, Lord, to them. Bless nimo ang committee. Ilabi na sila Sister Earl Seals in Manay na kauban namo sa CIC. Ikaw maghatag kanila kadaugan ni ining ilahang di andam para sa National Women's Conference nga paghimuon dito sa Bacolod. And Lord, we pray also for all the pastors. Salamat sa biyahe ni Nathaniel nga successful. O salamat sa mga pastors. Kanang wala karon din ka namo. Ikaw bless kanila ni ining labi na ni ining bulana, Lord, nga ma-appreciate sa mga kaigsuunan sa ilang mga gipang shepherd nga flock. Their contribution para sa imong gospel. Bisan dili katong mga pastor kun dili katong mga workers, Lord, nga wala nga naga-volunteer para sa imong himaya. I-bless nimo usab ang mga maestra nga nag-celebrate of National Teachers. Ikaw magpamaay sa mga maestra, Lord, nga nagatudlo not just the ABCs of academics but also the ABCs of life. And thank you, Lord, for everyone's presence here tonight. Nami mga unverbalized nga mga prayer request, Lord. Wala unspoken prayers. Ikaw na sayod sa sulod na mo sa kasing-kasing kung sa kining wala pa na mo gisulti kanimo ginawa na sayod mo ikaw. Gidangat na mo kining tanan kanimo o kanimo lamang amahan. Bless each one here nga nagakadungog sa mga prayers karon Ginoo. Nga ang among tumong o tinguha sa among panag-ipon dili lamang sa paghimamat o pagpaminaw sa imong pulong kundi sa pag-grow o sa namo deeper in you. To know your Lord deeper sa amo ang kinabuhi o magamit namo sa amo ang day-to-day encounter, day-to-day nga pag-relasyon diha kanimo amahan. Thank you sa tanan nga gigamit nimo na ining Zoom sa mga speakers. Kang Brother Andrew nga nagahatag usab sa iyahang finances sa mga muhatag mga pulong Ginoo diri sa Zoom Bible Study sa pag-provide nimo Ginoo sa mga kaigsuunan o kaikag inspirasyon sa pag-attend bisan sila busy, Lord. Thank you. And I love you, Lord. We all love you, and thank you for Ruth nga nag-host ni ining amo ang Zoom Bible Study. Bless her, Lord. Ikaw sa magatagbo sa iyang mga needs sa hospital. Ikaw magalikay kaniya sa mga everything nga mahitabo sa hospital Ginoo. Wala day to day bisan sa mga asang lugar Ginoo kami wala may masayod apan kami nasayod kanimo. We don't know what's our tomorrow, but we know that you hold our tomorrow. To you be the glory, praises, and honor, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, thank you, Sister Ems. Mo kanta ta unya ang benediksyon ni Pastor Jonathan.
Amen. And to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. 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 Thank you very much. God bless everyone. God Salamat. bless. Salamat. Okay. Bye-bye. Good Bye-bye. night. Good night. See you again One next. week Good again. night, good Bless morning. everyone. Thank you, Sister Mar. Thank you, brother. Thank you, Manay. Just Si Pastor Amelia Oscar. Ben. Natulog. Natulog na. Okay, thank Thank you, you, Sister for the Ems, prayer. Nung Rhyme. Thank you. Salamat. Eat now. Okay. Kaon na. Kaon. Let's eat Brother now. Arman, sorry, nakalimot ko guys. Oh yeah, it's okay. Yeah, okay. Magluto pa ako, magluto Yes. pa. Yeah, okay. Yeah, we Sige, will pray. Je. We will Sister May pray. praise Leia. study pa kami. Okay. Okay. Bye-bye. Salamat sa Okay, prayer. bye-bye. God bless everyone. Salamat sa tanan nga Abi nag-tell. ko mo Don't ating worry when you pray. Evangeline. Prayer can move Salamat. mountain. Te. Thank you, Deng. Abi ko Don't pray when you worry. Kinin. Aha. May ko magsakit akong diri unya kanang ako mahadlok man gyud ko. Alis mo na ang Hospital. recording at Ay, Manang Banji. sige lang. Oo,